Inihahandog ng ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pagunlad o mga taang. Ugnayan sa impapawid. Dito katotohanan ang pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. Interim release, ICC na katunog ng ICI, at iba pa. Ang mga iyan ay puro nakaugnay sa mga korap na politiko, mga sangkot sa EJK, impeachment case na nais maibasura, online sabong at los sabongeros, pogo at human trafficking, naudlot na ICC hearing at sa lahat ng isyong nagdaan at kasalukuyan pa rin mabagal ang pag-usad. Sa gabing ito ng Webes, ating babalikan, hihimayin, pagdidiskusyonan at bubusisiin kung ano na ba ang kasalukuyang estado ng mga issue at ng mga nasasangkot. Sadya nga bang may mga pinagtatakpan, itinatago, inilalayo ng mga kasuhan, ayaw pa panagutin, binabago ang ihip ng katarungan? Ganyan ang kalakaran sa Pilipinas. Kailangan matindi ang kapit sa makapangyarihan, mahusay maglubid ng kasinungalingan, kayang magtago sa kung saan mang dako, nakakaiwas sa pangil ng batas. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo maghahabol sa tunay na katarungan, kung hanggang saan ang pasensya ng bawat Pilipino naghihintay ng hustisya, kung paano pa ang magiging lakas ng bawat isa na makibaka at labanan ng naghaharing uri. Kami sa ugnayan sa Himpapawid ay isang maliit na boses lamang sa gitna ng lahat ng ito, ngunit kung ang boses na iyan ay papakinggan at ibabahagi sa iba upang makapagpamulat, malaking bagay ang magagawa upang mapalakas ang alingawngaw at mapangibabawan ang ingay ng korupsyon, ang ginagawang pagpapatahimik sa mga kaso at ang pagdirimlan ng katarungan. Muli ang aming bukas na paanyaya, laging subaybayan ng ugnayan sa Himpapawid, tuwing araw ng Webes, alas 9 ng gabi sa Italia o alas 4 ng umaga sa araw ng Biyernes sa Pilipinas. Subaybayan din ang aming Facebook page at sa YouTube channel. Yung kudos sa gumawa ng ating tema ngayong gabi, ha? Talaga Ano namang ba gumawa nito? sa totoo lang, sa sobrang ganda, sobrang yung bagang konteksto, yung pinakalaman ng buod ng iyong ng ginawang tema, umasi man sikmura ako na naman. Dahil talagang nakakasya ng sikmura pag pinag-uusapan itong mga nakadetalye dito, tsaka yung mga involved na mga politiko, mga tao, nakakagalit, di ba? Sige, Kapegay. Sige, Kap. Hindi, siguro, bago tayo kamustahan muna tayo dahil 2 buwan tayong, kamusta ba yung Pasko natin? Kamusta yung, natin? Ngayon, magwa-Valentine's Day naman. Ay, teka muna. Sige, mamaya pala. Mamaya mamaya natin batiin yung ka-telecaster natin. Ibig sabihin, ikaw ba guys, paano mo in-spend yung Pasko mo, yung bagong taon, at saka yung Abifana, ito nakarang mga pesta opisyal? Well, as usual, ganun din. Typical na Pasko rito sa abroad. Alam naman natin ang Pasko rito sa abroad, hindi katulad ng Pasko sa atin sa Pinas, na talagang 4 na sulok ng bahay, mararamdaman mo kahit sa komunidad. Talagang lumabas ka lang, ramdam mo yung esensya ng Kapaskuhan. Pero syempre, nandito tayo sa ibang lugar, kaya hindi ganun ka hindi ka Pero masaya pa rin. Dahil syempre, kasama natin yung pamilya natin. Okay na rin, kahit pa paano. Kaprene, paano na-spend ng isang Kaprene at saka ni Mrs. niya ang Pasko, bagong taon at Abifana sa Caserta? Bali, masaya dahil siyempre, sabi nga ni Kap Egay, kapag kasama mo ang pamilya mo, yun ang pinaka-bottom line doon eh. Kapag kasama mo ang pamilya mo, kahit nasaan ka, magiging masaya ka dahil ang Pasko at ang bagong taon is all about family. Kaya ang pamilya ang napakahalagang sangkap ng ating komunidad. Kaya dito lahat nagsisimula sa pamilya. Kaya mahalaga siya dahil ang paghuhubog ng ating katauhan ay nagsisimula talaga sa pamilya. At kasama na diyan yung sinasabi nating kultura na humuhubog ng ating kaisipan. Kaya mula pa noon hanggang ngayon, makikita mo kung papaano nag-evolve ang kaisipan. Ang diwang, sabi nga, kung tayo ay nakakapagmasid, alam naman natin kung ano mga nangyayari sa ating lipunan,
Kaya makikita natin na nakaugat ito sa kultura, nakaugat ito sa pamilya, doon. Kaya napakahalaga na kasama natin ang ating pamilya. Ganun pa man, kahit hindi lahat ng mga kamag-anak ay wala sa atin, sabi nga, hindi na ngayon problema ang distansya ng layo pa man o kahit saang sulok ka ng mundo. Abot na abot ka ng Facebook, abot na abot ka ng TikTok, ng Instagram. Kaya napakalaki yung development ng technology pagdating doon sa komunikasyon. Kaya nagagamit din ang komunikasyon sa maraming bagay, isang positibo at isang negatibo. Kaya naglalabas dito yung mga trolls na hindi mo na alam kung ano na yung totoong sinasabi o kasinungalingan. Kaya napakalaki at napakalawak ng saklaw ng ating kultura bilang mga Pilipino. Kahit saan man tayo magtungo, dala-dala natin yung pagiging Pinoy. Sabi nga nila kung minsan, o sabi, kalimitan, sinasabi nila na ang Pinoy, kahit saan mo dalhin, angat talaga sa iba. Andun yung andun yung quality ng trabaho, andun yung quality ng pakikipagkaibigan, kahit na ibang lahi pa, madali tayong maging kaibigan ng kahit sino pa man. Kaya flexible, napaka-flexible ng mga Pilipino pagdating doon sa pakikipagkapwa-tao, sa pakikitungo sa ibang mga lahi. Kaya yun, bali doon umikot ang ating ang pamilya namin, bali yun, kasama din namin dito ang iba pa naming mga kamag-anak, nagsasalo-salo, nagpipiknik kahit malamig. Kumbaga sa minsan sa loob lang ng bahay, magkakasama ang mga kamag-anak, pamilya, okay na, the best na. Hindi na mahalaga kung ano yung handa. Ang mahalaga, yung quality bonding, yung sinasabing bonding ng quality time. Yun, bali ganon. Yun. Kapdits and Kapjin? Ako muna. Kami, bagamat hindi kompleto ang aming pamilya dahil ang majority nito ay nasa Pilipinas at nawawala pa rin ang aming anak, ibinuhos namin ang aming panahon sa simbahan. Binuo namin yung 9 na gabi ng simbang gabi. At sa huling gabi nito ay yung aming Christian Service Ministry ang namigay ng mga regalo sa mga bata. Kaya parang kompleto na rin kami dahil doon namin na ibinigay ang aming panahon kapalit ng kakapusan ng presensya ng aming pamilya. Ikaw, Bok. Ganun na nga, kahit na medyo malungkot, yung bali dalawa yung mukha namin eh. Yung isa malungkot dahil kulang kami malayo sa pamilya tapos nawawala pa yung isa. Pero sabi nga, sa showbiz sabi nga the show must go on. Hindi kailangan huminto yung Pasko sa problema namin. Bravo. Yun, kaya malungkot man, kailangan ipakita namin na Malakas kami. malakas araw ng Pasko, nagsasaya. Kasi marami din naman na umaasa din sa amin na palakasin sila. Kaya kailangan kami magpalakas muna. Ayun. Tradisime. Kami naman, yung pamilya ko, sabi nga ni Kapren, it's all about family. Pinilit namin na magsama-sama kami ngayong taong ito sa ibang lugar. Pero as much as possible, talagang itong taong ito, December, pipilitin namin sa Pilipinas naman. Dahil matagal-tagal na kami. Sabi nga ni Kapegay, namimiss na natin yung mga nakasanayan natin kung paano pagsiselebra ng Pasko, bagong taon. Sa bansang ika nga sinilangan natin. So this time, baka pwede, kung tatama sa scratch, di gagawa ng paraan, di ba? Pag-uwi Paano mga kaya Pasko. magkasabay-sabay tayo ng bakasyon, ano? Oo nga pagka nagkasabay-sabay talagang kailangan doon hindi mawawala yung puto bongbong tsaka yung bibingka tsaka salabat, no? Oo, pag Doon tayo sa natikman nyo, Pilipinas mag-uugnayan, ano? bayo, pag natikman nyo pa yung buko pa dun sa amin, talaga napakasarap. Talagang marami siyang gatas, kaya napakalinan na. Ano naman, ensaymada malolos. Yun yung ensaymada may pansit sa ibabaw. Medyo na maalat. So, umpisa na natin. Sa haba ng listahang ginawa ni Kabdi sa kanyang tema. Aba, sa palagay, kukulangan ng 2 oras natin. Bakit talakayin na? Kaya umpisa na natin, di ba ka? Kapega, umpisahan mo nga. Ano ba kang dapat na pag-uusapan natin una. Hindi kasi ang dyan, di ba? Unang-una yung nangyaring impeachment, 2. Kasi sa kasaysayan natin sa Pilipinas,
unang-unang beses na nagkaroon ng impeachment complaint sa dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, ang presidente at ang vice presidente. At alam naman natin ngayon yung nangyari sa presidente kahapon, inano na nila. Kumbaga, hindi na nila pinalusot, no? Sabi nga, hindi sufficient in substance, no? Walang insufficient sa substance, kaya tumigil na ron. Pero hindi pa rin tayo, ano, ika nga, hindi man lang naibigay yung panig ng mga nag-aakusa. At syempre pa, tulad nung bukod kay Marcos Jr., andyan din yung nakaambarin yung impeachment complaint sa Vice Presidente, no? Inday Sara. Katunayan, naisampa na nung Lunes ng dalawang grupo, isang makabayan, tsaka yung isa yung mga religious group na in-endorse ni ML Party List sa Laila de Lima, at saka sino kaya na isang nag-endorse? Si yung sa Akbayan ba yun? O si Si ano, Tandanya, tandaan niya. no? So ibig sabihin, unang-una sa kasaysayan natin to, no? Kasi kung may ganyang mga complaint, impeachment complaint, ibig sabihin may issue. Hindi simpleng galit ka lang sa Pangulo o sa pangalawang Pangulo. Ibig sabihin, malala yung problema, di ba? Kasi hindi ka naman basta-basta makakapag-file ng impeachment kung wala kang Walang batayan. basehan. Kung walang basehan. Oo. No? At napakaraming basehan. I-ano na natin yung kay Inday Sara dahil alam naman natin nung nakaraang taon na-impeach na rin si Inday Sara, pero nagawa ng paraan ng Supreme Court sa teknikalidad, hindi natuloy, no? At nung nakarang linggo nga tuluyan na nilang pinatay yung impeachment at sinabing unconstitutional. Pero hindi po nangangahulugan na bagamat hindi natuloy yung impeachment ni Inday Sara nung nakaraang taon, hindi nangangahulugan na hindi guilty si Sara. Dahil merong kaso na hindi pa na bibigyan ng linaw. No, ang sinasabi lang ng Supreme Court is technicality. No, ibig sabihin lumabag ang Kongreso sa tinatawag na 1-year bar ng pagpa-file ng impeachment. Kasi kung matatanda natin ng 2024, December 2024, tatlo yung nauna, tapos ng February 5, yung pang-apat, yun ang inaprubahan ng majority, ng super majority ng more than 1/3, no? 215 to be exact. Tapos umakit sa Senado, pero pinatulog ni Mr. Fortwith. So, tapos nung June o July yata, naglabas naman ng technicalities ang Supreme Court, no? Na nabinbin. Ika nga yun lang, marami pwede na tayong tapos nandiyan pa yung ICC. So, yun lang muna. Ano pa yung sa iba yung tingin niyo na pwedeng pag-usapan? President? Sa akin parang isang reaction lang doon sa what if yung impeachment ni PBBM ay natuloy, tapos nahatulan siya, yung kay VP Sara ang hindi. So, ang magiging president natin si Sara. Di ba? Kung what if lang yung mga ganyan lang isipin. Kasi dapat paghandaan din natin Yun nga, pero ang sagot nga ng makabayan diyan, hindi dapat tumigil sa sa mga patalsik. Yung hindi naman yung ma-impeach lang si Bongbong. Ang pinaka ultimate goal talaga is mawala yung dalawang presidente at vice presidente at maitayo yung tinatawag na transition council. No, yung transition council bubuuin ito ng iba't ibang puwersa na kung saan susolusyonan yung problema sa eleksyon, problema sa korupsyon, and then pag na-resolve na yun, tsaka magkakaroon ng eleksyon na masisiguro natin na ika nga patas at yung demokratiko na talaga na yung magluluklok sa tunay na gusto ng taong bayan. Kasi alam naman natin na yung mga nakarang elections, hindi naman natin sinasabi pero may bahid Marami nang nakarang eleksyon na questionable, no? Balikan natin yung kay FPJ 2004. Di ba? Maraming maraming mga questionabling halalan na ika nga hindi mo masasabing talaga ng
boses ng taong bayan. So yun ang isa sa mga problemang talagang dapat maano kasi ika nga ang kasaysayan dapat yan nakabatay sa katotohanan, no? Kasi pag binago mo yung katotohanan, hindi maganda yung kasaysayan mo. Kumbaga nabubuhay ka sa kasinungalingan, di ba? Parang ganun lang kasimple yun eh. Meron nga mga So, lumulutang na katanungan ngayon na kung yun daw bang ginawa ng majority sa pagbasura doon sa impeachment na inano ng dalawa, gagawin din kaya kay Sara? Ganon din kaya kahigpit yung pagtatanong nila doon sa impeachment kay Sara? Yun yung magandang Oo. Lumalabas kasi diyan yung impeachment na isinampa ngayon kay Sara ay the same thing na inaprubahan din nila a year ago. Dinagdagan lang nila ng konti. So ang tanong, sinasabi ni Kajun, kung gano'n din yung magiging proseso, sa tingin ko, Oo. ang isa na lang dyan yung bilang, yung numbers, kasi alam natin, malapit na uli ang eleksyon, marami na yung sa mga bumotong almost 3/4, something like that nung nakaraan, malamang ano na ngayon, sumasayo-sayo na, nagbabaligtaran na yan hanggat si Sara pa rin yung sinasabing nangungunas dahil wala pa naman talaga nagdideklara na mga kalaban niya sa susunod na eleksyon. So, kung sa tingin ko lang, ito, balik ko lang doon sa issue ng technicalities, Dahil nung inilabas ng Korte Suprema, talaga nagalit ako. Dahil dapat yung sa panahong ito, meron na tayong resulta. Nagkaroon na tayo ng resulta kung si Sara ba talaga ay guilty or no. Di ba ga? Kung dapat ba siyang matanggal talaga dahil sa kanyang mga sinasakdal sa kanya ng korupsyon sa DepEd at kung ano-ano pa. Pero dumating na diyan, yung usapin ng technicality siguro naman this time. Baka naman marapat nga rin na dapat sundin na ng Kongreso kung ano yung talagang nararapat, yung araw, oras, at saka yung procedure para sa mga darating na panahon, wala nang masasabi pa, di ba? Ngayon, kung susundin siguro talaga nila yung proseso, lalo tigit sa paglalahad ng mga ebidensya, tamang oras at tamang proseso, siguro mas maintindihan ng mga mamayang Pilipino kung ano ba yung nilalaman talaga. Kung magkakaroon talaga ng impeachment procedure kay Sara, magkakaalaman ano ba talaga yung mga Sara, yung mga isinasakdal sa kanya. Kailangang mahimay isa-isa, malaman ng tao kung ano ba talaga yung pinagagawang sinasabing marapat na dahilan para siya tanggalin sa pwesto. Yun lamang. Kapre? Balik kasi ina-analyze ako ng husto yung marami akong hindi maintindihan. Yung sinasabing sufficient yung form, sufficiente ang forma, tapos ngayon biglang hindi sufficiente ang substance. Parang nawiwindang yung utak ko kaiisip ng kung ano tong format, ano tong substance. Ginaganyan-ganyan tayo eh. Yan ba yung kay Bongbong? Yan yung kay Bongbong Marcos. Iniisip ko kasi, Bongbong. ito bang pangyayaring ito ay pinaghalawan ba nila yung pangyayari na sinabi ng Korte Suprema na yung hinain kay Sara, Inday Sara, na dati ay parang hindi dumaan sa ganitong proseso na wala namang pinagdaan ng sufficient in form, sufficient in substance, yung ganung punto. Kaya ito ginagawa nila ngayon kay Bongbong. Kung ganito ang magiging patakaran na doon pa lang sa Kongreso, naghahatian na, magkakaroon na ng pinal na uusad ba o hindi. Kasi ang unang-una, kaya merong complainant dahil kailangan marinig mo kung ano ang mga hinaing. Kaya nga may hearing. Ngayon, kung hindi mo dadaan, hindi ka sasapit doon sa yugto ng pag-hearing, ng pagpapakinig sa kung ano yung mga kino-complain at para mailabas din ang mga ebidensya, bakit pa nagkaroon ng complainant kung doon pa lang mismo sa mga representante daw sila ng taong bayan, sila na mismo ang nagsasabi na hindi naman supisyente ang substance. Paano to? Kaya saan ang bottom line? Saan papunta kapag ganito? Yun pa rin, doon pa rin iikot sa botohan at hindi sa divide the house. Yung mga ganong nakakatawa na kung minsan itong palabas ng Kongreso niloloko ang taong bayan mula noon hanggang ngayon.
dapat malaman ng taong bayan na niloloko nila ang masang Pilipino. Sinong presidente ang nagsabi, sinong presidente ang hindi nangako na pauunlarin ang Pilipinas, pagagandahin ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino? Ngunit ang mamamayang Pilipino ang dapat magising hanggang ngayon na umunlad ba, gumanda ba ang pamumuhay natin? Ang ating mga living wage, ang ating mga, bakit ine-export ang mga Pilipino? Bakit nakaugat ito doon sa sinasabi nating pangangapital, parang negosyo na ang lahat ng bagay. Maski ang gobyerno, negosyo, lahat ng mga serbisyo, negosyo. Pasukin dapat ng mga pribado para maging negosyo. Nasaan na ang sinasabi nating serbisyo para sa taong bayan? Nagiging bulok ang sistema. Kaya dito pa lang dapat ngayon siguro yung pagkakataon na ang lahat ng mga Pilipino magising na ang mga politikong ito ay hindi nagsisilbi sa interes nating lahat. Ang mga politikong ito ang umuunlad sa mga pangako na pauunlarin ang bayan, hindi umuunlad ang bayan. Kahit na ang mga katutubo, winawasak ang kabundukan para lamang bigyang daan ang mga dayuhang korporasyon. Kitang-kita natin ito, maliwanag ito, na ang anumang pagmimina, anumang paggawa ng mina ay isang distraction, isang sa kalikasan, pagsira ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Ano ang pinapaboran? Bakit merong permit na ibinigay? Dahil sa dayuhang korporasyon, hindi pa tayo natuto doon sa markaper na iniwan na lang umalis na lang bigla ang mga korporasyon ng Canada dahil danyos perwisyo hindi mabayaran, iniwanan, nakanganga ang gobyerno. Kung ang gobyernong ito nagsisilbi, meron bang dapat habulin? Meron, dahil ang unang-unang hinahabol natin dito sa issue ngayon at issue ng kung ano-anong mga korporasyon is accountability. Meron bang nanagot? Meron bang nananagot? Puro drama, palabas. Dito dapat nakikita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Sana ang kasaysayan nga ang magbibigay sa atin ng aral. Ang problema, sa pananatili ng pagiging mahirap natin, andun na yung patronage system dito sa politika na dapat nagiging mahirap ka lang, aambunan ka lang ng mga kinurakot nila para sila manatili sa pwesto. Yun ang pinaka-ano nito. Negosyo talaga. Wala nang iba pa. Dahil ang pagsasamantala sa kaba ng bayan, ito pang isang issue, yung dapat na tax na yan, na patuloy kang, sabi nga, may dalawang bagay kang hindi malulusutan kapag ka nabuhay ka sa mundo. Unang-una, ang kamatayan, hindi mo yan malulusutan. Lahat ng tao namamatay. At ang pangalawa, ang tax. Ang taxation ay kasama mo. Mula nung isilang ka hanggang mamatay ka, kasama mo ang tax. Isinilang ka, nagbabayad ka na ng tax. Namatay ka na lang, ililibing ka na lang, meron ka pa ring tax na babayaran. Bumili ka ng lupain, bumili ka ng ari-arian mo, lahat yan. Sabi nga, kahati mo ang gobyerno, na ang gobyernong ibinibigay mo ang iyong pinaghirapan ay kukurakuti ng mga walang hiyang mga magnanakaw ng mga politiko. Siguro yun lang muna dahil naasar na ako. Tama naman yung sinabi ni Caprine. Sabi nga ni Prof. Shelo, tax ang ina mo, ipaglaban mo, di ba? Yan ang gusto ko kay Caprine pagka nag-init na yan nag-umpisa lang tayo dun sa saka yung prosedyon ng tax, umabot na ng impeachment, humabot na tayo sa tax at saka sa kamatayan eh. Kita mo naman si Caprine parang pa. Hindi, yung punto ni Caprine kanina, tama naman yan. Kasi yun din yung narinig ko kay attorney kay Caneril Colmenares kanina nung pinanood ko siya. Kasi tama yun sa substance kasi. Kasi yung sa form talagang palulusutin kasi simpleng verification lang niya kung pirmado, kung sino yung nagano sa form, lusot yun. Sa substance kasi, yan yung substance yung buod nung kaso. Sinasabi ng mga kongresista, mga hearsay lang daw. Sabi nga ni Atty. Neri, paano namin papatunayan na hindi hearsay kung hindi nyo papaabutin kung hindi nyo papasagutin ng palang papatayin na kagad. Mundong pa lang.
Ang Magiging mabigat kasi dyan, president pa yan sa ano kay BP Kay Sara. Sara. Oh, Mismo. pagka ginawa nila yan, ano, aakit na naman sa Korte Suprema yan. Oh. mabigat kasi Yung dyan, Korte Suprema, para alam kami naman yung- natin lahat na ang proseso ng impeachment is a political process. Oh, totoo naman. Totoo Number, naman. numbers ganyan. Kung sino yung nasa poder, syempre hindi magagalaw yan. Di ba? Ngayon, tayo bilang isang mamayang Pilipino, ako talagang from the very start, ina-expect ko na yan. Hindi mangyayaring ma-impeach si Bongbong. Wala namang presidenteng income na na-impeach maliban kay si ano nga si Erap nga nung panahong gipitan, hindi pa siya na-impeach, di ba nga? Oh. Kung di pa siya natanggal sa True People's Power, sa EDSA 2. Numbers ganyan. Ito kay Sara na lang ina-expect natin na sana kahit pa paano, gumana yung proseso ng tama. Yung sinasabing ni Caprene na sistemang procedural na tama, at the same time, yung sustansya nung inihaing impeachment kay Sara na sana madiscuss ng ayos, mahimay, at hindi lamang magkaroon ng tamang desisyon ang Kongreso, kung hindi, dapat malaman isa-isa ng mamayang Pilipino. Dahil yung kasinungaling ang mga pinagsasabi ni Sara, natatakpan yung katotohanan di ba ka? Yung issue ng inihain sa kanya, dinadaan niya sa, hindi ganito yung paliliwanag ko. Pagdating mo ng paliwanagan, wala naman, di ba? Hindi, pero tingin ko yung kay Inday Sara, mag-iiba yung landscape nito Bakit kanyo? Hindi Kasi nasa na-impeach na siya Di ba? Alam naman natin na-impeach siya sa last year. So Impeach meron na ng siya, mga pero wala pa substance, rin marami trial, ng marami ng ebidensya kumbaga naka-file, no? Ibig sabihin yung yung pagwaldas niya ng 125 million in 11 days, confidential fund. confidential funds. So yun, na yun, may resibo na yun. Hindi na hearsay yun dahil talagang may COA report yun. Tapos nung pagiging DepEd secretary niya, no? May umaabot ng 612 million, 612.5 million na kailangan niya ipaliwanag. Hindi na hearsay yun dahil dokumentado yun. At lumabas sa report ng Quadcom yun. No? So tingin ko, pagdating dito sa impeachment complaint dito kay BP Sara, may iba yung landscape. No? Kumbaga, lulusot at lulusot to. Kasi may mga may sabi nga ng mga bubits sa Pilipinas mukhang ginagapang na raw ng kampo ng mga Duterte, mga congressman at sinasabing, sige, wala tayong pag-uusapan. Kumbaga, papatawarin namin kayo. Basta, yung kumbaga, alam nyo na, yung pero siguro, syempre, yung mga, yung mga kongresista, maninimbang din yan. Dahil hindi na naman ganun kabangon talaga, kumbaga si Sara, tingin ba natin, ganun pa siya kabangon talaga? Sa survey lang naman siya, hindi, pwede namang hindi naman di ba? Marami rin namang hindi naniniwala sa survey. Ay, hindi. Talagang mabango ka kung wala ka pang kalaban Sino pagpipili? Wala may ibang pinagpipili kundi siya lang. So wala pa talagang wala pa lumalantad na talagang harap sa kanya. Kaya normally, number 1 siya sa survey, di ba? Normal lang yun. So, Kabdits, may dadagdag ka o papasok tayo sa ibang issue naman? Lipat tayo ng topic. Bago tayo Ano? magpunta sa ICC, doon naman tayo sa ICI. Sa palagay ba ninyo may kabuluhan pa yung ICI? Kumbaga sa failure yung yung pag-establish ng link ni Marcos at ng Malacanang doon sa corruption na nangyari. Kasi parang inilayo hanggang ngayon si Saldico di pa rin makita. So kumbaga sa yung link na yon hindi yon na-establish kaya libre yung ating PBBM. Libre si Romualdez. Libre si Sandro Marcos. Di ba? Di ba sila yung... So, ano pa yung kabuluhan ng ICI na to? Unti-unti nauubos na yung laman ng committee na yon. Ng commission. Wala nang natira sa ICI. Yung chairman na lang sino yun? Narbasa ba yan? Si Chief Justice Nakakaawa naman. Hindi, ibig sabihin, yung ICI, kumbaga, di ba, ang highlight nga ngayon, di ba, yung files nung nasirang Cabral. Secretary Cabral, di ba? Cabral files. And speaking of, kumbaga may counterpart na tayo sa US. Kumbaga sa Pilipinas may Cabral files, sa US may Epstein files, di ba? maraming nasasangkot. Nabalitaan niyo ba yun? Ang hirap i-pronounce
Epstein. Epstein. Epstein Cup, Epstein. 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 Ah, Epstein. Epstein. So, hindi, going back dun sa ano, yung ano, ano yan, kumbaga, sagutan pa rin yan. Kumbaga, ang ano yan sino yung magiging sacrificial lamb at sino yung ano, di ba? Kumbaga, si Senator, ano nga, di ba? Nauna na si Senator, Si Bong Revilla, siya pa Bong lang ba yung Revilla, isa na huhuli, Oo. nakakasuhan. Kumbaga, kaya nga, napakatindi itong senaryo ngayon. Siguro tingin ko lang yung sariling obserbasyon ko lang, kung hindi natalo ang administrasyon ng nakaraang taon sa midterm, hindi lalabas tong flood control mess na to Kasi yan, kumbaga, ang tingin ko yan yung pinakaginawa niyang yung kumbaga Pangwasak. pansalo Oo, yung tawag doon yung pambara dun sa Panakip butas ba yan? panakip butas ganon. Para Pan-troubleshoot. pabanguhin uli yung pangalan niya Oo, na kumbaga tin-troubleshoot niya yung iniisip niya siguro kaya niyang laruin sa level na hindi siya madadamay, pero simpleng-simple. Ang NEP, National Expenditure Program, hanggang GAA, lahat yan dadaan sa Pangulo. sa kanya, oo. Sa Siya ang kanya lahat pipirma. yan. Siya magbibigay ng go signal sa NEP, no? Tapos dadaan sa Kongreso, pagdidebatehan doon, tapos magiging GAA, no? Pag GAA, siya pa rin ang last say, siya pa rin ang pipirma. So wala talaga siya, hindi niya ba naisip 'yun? Di ba? Yeah. Mabigat nga kasi diyan masyado nilang in-exaggerate in a way na nagbigay sila ng petsa na kung saan on or before December 15 may makukulong. Wala man nakulong may nakulong nga yung mga pipitsuging DPWH lang na officials na nasa mababang level pa. 'Di ba? Nakatakas pa nga yung DPWH secretary dati na kung di pa bumalik. Hindi dapat siyang kasuhan na rin yan, dapat nakakulong na rin yan, 'di ba? Maraming kasi kaya medyo talagang bagsak yung ICI na yan, and then at the same time parang walang maniniwala kahit yung sa yung pinagagawa ngayon ni Sinil sa DPWH secretary. Dison. Kasi Wala Dison. No, tinabangan na rin ng tao sa kanya namausat na muti na yung buhok niya wala rin namang resulta siya nagawa, di ba? Puro yabang lang naman. Saka huwag natin kalimutan yung comedy din na aspect dyan sa di ba? Nung nakaraan may lumitaw na tawag dito, magre-recant daw yung si isang witness, no? Si Alcantara, na sabi niya, hindi totoo yung sinabi niya, samantalang nagsoli na siya ng 110 million. Ika nga sasabihin mong hindi totoo yung sinasabi mo, pero nakapagsoli ka ng 110 million. So, yan yung mga senaryo na ginagawang BO yung mga tao na kumbaga niloloko ka ng harap-harapan, di ba? Nakagalit talaga. Parang binentahan ka ng ginto. Sabi, ito tunay na ginto, no? Tapos yung tinubog mo sa suka, namutla. Sabi nung nagbenta sa iyo, hindi totoo yung suka. Ang mabigat parang yung pinaglaway lang ang mga Pilipino. Ito yung korupsyon. Sa korupsyon na ito, na nilantad ko may makukulong, may kakasuhan, may makukulong. Mga big piece at kung sino-sino pa. Yung pala, inilayo lang yung issue. Yung pinsan niya na umalis sa posisyon ng Speaker of the House na nahimik. Ligtas, di ba ka? Yung anak niya, mga involved din. At kung sino-sino pa. Nasaan yung 71 congressmen na incumbent na sabing kasama sa listahan, sabi ni Dison, hindi na niya inilabas kung sino pa yung mga yun, di ba ka? So, habang tumatagal, nananahimik, nagkakalamigan ng issue, nagkakaroon ng kuskusan sa likod na kung saan nagtataguan sila, nagkukubli-kublihan sila hanggang sa yun. Tayo na naman Pilipino, naloko, tayo Pilipino na naman nauto. Pinainit lang yung mga puso natin at saka dugo natin para sa mga issue ng pagnanakaw, wala rin naman resulta. Kaprene? Medyo maidagdag ko lang kasi wag nating kakalimutan na ang tumitinding galit ng sambayan ng Pilipino ay umabot doon sa sukdulang yun. Umabot yun sa yugto na ang mga estudyante, mga manggagawa,
lumabas na sa kalsada. Ang ikinatatakot ng administrasyon ay maulit ang people power. Kaya para humupa ito, dahil nakita na ganun katindi ang mga ebidensya na nailabas doon sa hearing ng mga komite sa Senado, naglabasa na, sumambulat doon mismo sa mukha ni Bongbong Marcos yung kanyang sinasabing flood control mess. Kaya dito makikita mo na yung tumitinding init na sinasabing ang lahat dapat managot, doon tumindi, doon pumasok yung ideya na kailangan mag-create siya ng isang komisyon o ng isang katulad ng ICI na magpapahupa doon sa level nung galit ng sambayan ng Pilipino. Kaya panakip pampakalma kumbaga sa nagliliyab na apoy ng damdamin ng mamamayang Pilipino, kailangan mong buhusan ito ng malamig na tubig. Kaya dito pumasok ang ICI na kung titignan natin, creation ito ng Pangulo na wala namang power. Kumbaga sa walang kapangyarihan ito para hanapin, magbigay ng subpina o ano paman na dalhin sa korte, papanagutin. Walang ganitong power ang ICI. Nagre-rekomenda lang siya. Kaya bagsak pa rin ito doon sa ombudsman, doon sa justice na sa pinang ng korupsyon, andyan pa rin ang ombudsman. Ang ombudsman ay may kapangyarihan para maghabol o bigyan ng kaso ang mga inireklamo mga opisyal ng gobyerno. Kaya makikita mo na kung hindi sa init, kung hindi sa galit ng mamamayang Pilipino, hindi lalabas ang ICI. Kaya doon pa lang sa iba magkakakonekta to doon sa sinasabi ng Makabayan Black na itong NEP, itong GAA, magkakadugtong ito. Kaya may pananagutan ang presidente. Kaya makikita natin na ang lahat ng korupsyon na nangyayari, alam ng Pangulo. Alam ng Pangulo, alam ng Vice Presidente, alam ng mga politiko. Ang mga politiko mismo na nanginginabang, alam yan. Kaya nga merong involved na congressman Hindi lamang district engineer, hindi lamang mga DPWH, halos lahat, buong sangay ng gobyerno ay may korupsyon. Bakit sumambulat ito? Bakit sumambulat ng ganito? Dahil sa tindi ng kahirapang nararanasan ngayon ng taong bayan. Ang sobrang taas ng bilihin, ang sobrang taas ng singil sa kuryente na nagpapatuloy. Nalulunasan ba ng ganitong bangayan, ng ganitong mga kaso-kaso? Naantala yung sinasabi natin na dapat tutukan. Ano ang dapat tutukan? Ang kabuhayan. Ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino ang dapat tinututukan. Ang sweldo, ang pag-oorganisa ng mga union. Bakit ganito ang sagot ng gobyerno? At sino ang mga tauhang kumakasangkapan para mandahas, para gamitin ang mga pulis, gamitin ang mga militar? Gobyerno mismo. Di ba? Makikita naman natin yan. Kitang-kita yan. Kahit na itong mga indigenous, kahit ang dupax na issue ng minahan. Kita mo kung kanino nakakampi ang mga pulis. Sa mga dayuhan. Ngayon maglalabas pa tayo na kahit sa Senado, di ba? Makikita mo kung sino ang kumakampi sa China, kung sino ang kumakampi sa Amerika. Lahat ito ang ultimate na biktima ang mamamayang Pilipino. Hindi naman sila dahil ang lalaki ng sweldo niya, nagpapatuloy ang sweldo niyan habang nagkakaroon ng mga investigasyon, habang nagkakaroon ng mga palabas na pampapakalma ng mga init ng damdamin ng mga Pilipino. Ito ang mangyayari dahil nakaupo sila sa komportableng pamumuhay. Papaano ang ordinaryong mamamayan, ang mga biktima ng tokhang, ang mga nawawalang mga aktivista? Tayong lahat ang nakakaramdam nito. Tayo ang naghihirap, tayo ang naghihikahos, tayo ang ine-export. Hindi lamang produkto, pati tao na ang ine-export, yung human resources. Bakit? Nakikinabang ang gobyerno. Bottom line yan, makikita mo kung papaano umiikot sa negosyo ang buong gobyerno ng bansang Pilipinas. Sabi nga, malo ko lang ha, nais natin pasalamatan si Cap Gary Martinez ng siya yung chairman ng Migrante Europe. Sabi nga niya,
ITI, parang tigre pero walang ngipin. Ginawa lang yan ni Marcos pang control damage dahil boomerang sa kanya ang usapin ng flood control scandal. Ha? Totoo naman yun. Maidagdag ko lang, sipin mo yung inihabol pang 48 million budget ng ICI, di ba? Siguro sa tanang buhay ko, kahit paano, hindi ako makakahawak ng 48 million. Nagbigay pa ng budget? Oo, Isa na lang yata ang tao doon. Isipin mo kung gaano karaming mamayang Pilipino makikinabang ng 48 million. Barya lang kasi sa kanila yan eh. Sa mga nandiyan sa kahit itaasang bahagi ng ating gobyerno, barya lang yung 48 million habang tayo mga Pilipino naghihirap. Saan napunta yung 48 million na yun? Ha? Mga papel kung ano nung walang kakwenta-kwenta, wala naman silang nakasuhan. Di ba? Kaya nung issue naman, tapos na tayo dyan sa ITI. Siguro, bago tayo magtapos dito sa isi-segue ko na sa bago natin tapusin tong sa ICI. Ganyan-ganyan din yung nangyari nung sa tatay ni Marcos, kung maalala natin, di ba, noong 1983, nung pinatay si Ninoy, dahil nga sukol na si Marcos Sr. noon, anong ginawa niya? Di ba, gumawa siya ng agrava commission. Di ba? So, wala rin namang nangyari doon sa komisyon na yon, di ba? Hanggang alam na naman ng lahat, no, sa kasaysayan, noong 1986 nagkaroon ng people power. So ganyan din, no? Kumbaga, yung tapos lalo ngayon nalalapit na tayo sa EDSA at 40, no? No, kumbaga sa February 25 4 na taon na ang EDSA, no? Ganun na tayo katanda, Egay. Kaya nga ayoko na rin isipin. Ayoko. Kasi siguro, ano na natin, no? Siguro yung iba, yung mga elitista, sasabihin niya, wala kayong karapatang i-celebrate ang EDSA dahil wala naman kayo sa EDSA. Totoo, wala naman kami sa EDSA noon. Nasa Mindiola kami noon. Dahil that time, 1984-86, hindi kami naniniwala sa eleksyon dahil alam namin na talagang talamak ang dayaan sa totoo naman, di ba? Nung 86, bakit ba nagkaroon ng EDSA Revolution? Di ba? Dahil sa dayaan. Si Cory yung nanalo, pero pinalabas na si Marcos Sr. yung nanalo. So, yun yung sustansya, no? Bagamat wala tayo sa EDSA, nasa Mindiola tayo noon, kita yung katumpakan nung pinanghahawakan natin prinsipyo. No, ika nga hindi nyo pwedeng baliwalain ang mga aktivista dahil andyan niya, kumbaga andun yung tulad niya sa yan sa korupsyon na yan. Kundi pa kalikasan mismo ang sumopla kay Marcos Jr. nung natatandaan natin nung sona niya nung 2024. Pinagmalaki niya yung 5,000 mahigit na flood control project. After 1 week, bumaha, no? Talagang siguro para siyang naupos na kandila, no? Kaya nung sumunod na zona niya, tapos natalo pa siya sa eleksyon, napilitan siyang gumawa mag-troubleshoot, no? Siyempre, kumbaga andun na yung and darating na tayo dyan sa Kaya nga, ano ba yung tingin natin dito sa EDSA, sa EDSA 40, EDSA at 40? EDSA at 40. Well, opinion ko lang yan ina-expect ko na sana yung naging mga pagkilos na naganap nung September, nung November, nung December, na tila inanlamig dahil sa panahon ng Pasko, Kapaskuhan at Bagong Taon, yung mga piyesta na pinagdaanan natin, muli magbalik dahil kung ganito na yung mga ipinagsisigawan ng gobyerno nung una na korupsyon daw sa flood control, wala namang napanagot, walang nakulong ng mga malaking isda. Aba, ilang araw na lang mag-EDSA 40 na tayo. Alam ko na mayroong mga nag-uorganisa. Pero dapat yung mga nagpartisipa noong September, November, December, ay hindi lamang sila, kundi madagdagan pa. Isigaw talaga natin kung ano yung saloobin natin. Ipakita natin ang galit natin. Na hindi lamang issue ng impeachment ang usapin dito. Hindi mainit ang impeachment, yung kudita sa Senado at kung ano-ano pa. Kundi yung korupsyon na talagang galit na galit tayo mga mamayang Pilipino. Magsama-sama tayo sa EDSA sa darating na 40th anniversary. Bago tayo tumuloy sa EDSA, iyalo ko lang yung kudita kahapon. Ang plano pala nila, 'di ba yung usually siyam yung minority, 'di ba? Kasama si Bato.
Tapos, inayayain nila si Loren Legarda Loren. Mm-mm. May na yuko. maging Senate President 10. Plus, yung dalawang magkapatid na Bilyag. Bilyar, tsaka yung isang kapatid na Cayetano. So, 13. Kaso ang problema, hindi nila mapalabas si Bato dahil takot na takot, Hindi makumpleto. hindi makumpleto. Kaya yung tatlo, hindi lumabas. Yung dalawang Bilyar tsaka isang Cayetano, hindi lumabas. Kaya si Loren, useless na rin umano si Loren, di ba? Kaya pumayag na lang siguro siya na hindi natin alam kung yun ang totoo, pero yun ang... Ako, sa tingin ko, hindi na, alam ko, ang sa tingin ko, idea dyan ni Loren, kasi kung siya babaliktad, at siya ang hawak ng Senado, at the same time, alam naman natin na ang mananaig yung oposisyon na laban sa gobyerno ni Marcos, lalong gigipitin ng gobyerno yung anak niya. Totoo yan. At the more na kasama siya nitong mga tumitira sa gobyerno, the more, ultimo nga mga bilyar nga kahit nagipit na, at ginigipit na ng Security Exchange Commission, napilitan pa rin hindi bumaliktad. Dahil alam nila, the more na hindi pa rin naman ganun ka-powerless si Bongbong Marcos. Hanggang 2028 na presidente siya, kaya niyang gawin lahat ng bagay na pwedeng ikasalba niya sa kanyang pwesto at saka ikasalba niya hanggang sa matapos ang kanyang termino. Sa tingin ko, mababaw lang yung issue na yon. Pero sa tingin ko, marami pang mangyayari. Expect the worst pa yan. Di ba ka? Pasalamat tayo Lipat kay naman Bato dahil talagang Ayan, Bato na. hindi lumitaw si Bato. Speaking siya. of Bato. Bato na tayo Speaking sa of Bato tago na yan. Doon na tayo sa tapos ay ICC naman. ICC. Warrant of arrest na nga ba? Mm. At nagtatago na yung isa. Sabi ni John Vic, wala daw. Wala pa raw talaga. Yun daw sinabi ng kuya niya na ombudsman, parang draft letter, something like that. So, ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na wala pa, ha? Hindi ako naniniwala na wala pa. Hindi naman ganun kahina intelligence ni Bato para magtago ng ganun, di ba? Ang palagay ko, hindi lang talaga inilalabas para siguro Para nga. lumutang siya. Oo, para lumutang. At anytime, dadamputin talaga yan. Ang masakit lang ganito, tulad ngayon, si Sandro Marcos, dahil nga sa pinaggagawa ni Bato na yan, na nagtatago, and at the same time, patuloy na kumikita ng 300,000 pesos a month. Tapos yung pamilya niya, na ang anak niya ay 2, pamangkin, hipag, bayaw, yung buong Senate staff niya kumikita ng 867,000 pesos a month kabuuan. Research mo, ha? Oo, kumikita ang buong pamilya, sumesweldo ng buong pamilya 1.1. De La Rosa, buwan-buwan mula sa taxpayers money ng 1,167,000 pesos a month. Bukod pa yung tinanggap nilang 13-month nung Pasko, ha? Di ba? Tumanggap pa sila doon, bukod pa yon. So, ibig ko sabihin, habang nagtatago, dahil nga sa pagtatago ni Batong yan, gumawa ng proposed bill si Sandro Marcos na dapat yung mga senador, congressman na hindi sumisipot, dapat no work, no pay. Tama kayo naman, di ba? Dahil tayo, mga ordinaryong mga manggagawa, pagka hindi pumapasok, hindi naman tayo binabayaran, di ba ka? Bakit ito mga nagtatago, patuloy na binabayaran at sumasahod? Ganun din sa Senado, may proposed bill din na ganun din. Sana magkatotoo. At least yung mga sigaw ng mga ordinaryong mamayang Pilipino, patungkol sa pagtatago ni Bato, nakakaroon naman ng resulta. Dahil yung mga politiko natin, nagigising. Kaya tama yung ginagawa natin, patuloy nating tuligsain at sabihin yung mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa mga maling gawain ng mga ito. Kaprine? Bali, tungkol naman sa ICC, siguro gawin na natin yung ating platform na maging taga-pamalita na rin ng mga activities ng mangyayari dito sa kaso ni Duterte, ni Digong. Dahil hindi hindi umubra ang lahat ng mga petisyon ng mga kampo ni Duterte, lahat yan binasura, lahat yan rejected. Kaya ibig sabihin, ito ang tunay na nagdadala talaga nung sinasabi nating, sabi nga ng mga biktima o pamilya ng mga biktima, dito lang sila nakakaamoy ng sinasabi nating hustisya na
pinakikinggan ang hanay ng mga biktima at hindi yung punto ng lahat ng palusot. Lahat ng palusot ginagawa ng kampo ni Duterte. Kaya malakas ang loob nila na sabihin na magkaso kayo sa Pilipinas dahil alam nila bulok ang sistema ng hudikatura sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang hustisya sa Pilipinas ay hindi para sa mga maliliit. Ang nagkakaroon lang ng hustisya doon ay yung mga magnanakaw, mga drug lords, mga Panginoong may lupa, yan ang mga namamayani. Kaya malakas ang loob nila na gamitin yung punto ng kapangyarihan ng batas. Ang batas naman sa atin kahit si Bato nagsasabi, sa Pilipinas tayo magkaso dahil alam nila kung gaano kabulok. Dito naglalarawan na ito ng tunay na kalagayan ng ating hustisya sa Pilipinas. Imagine mo, walang kasalanan, bago nakalaya 7 taon, 6 na taon, para sabihin mong inosente pala. Ganon ang damage na ginawa sa'yo. 7 taon o 6 na taon na mawawala sa buhay mo dahil nandun ka sa kulungan habang nililitis ang kaso. Ito ngayon kay Duterte sa ICC, hindi pa siguro abot nito ng 5 taon para mabigyan siya ng sinasabi nating kaparusahan. Dahil alam ng mamamayang Pilipino na guilty si Duterte, guilty si Inday, guilty ang Pangulo, lahat ng mga involved sa mga korupsyon, guilty yan. Subalit, dahil sa bulok na sistema ng ating batas, napapabali-baliktad nila. Kaysa kulang ng kama, kulang ng period, kulang ng kung ano-anong explanation point, yung mga teknikalidad, doon naman sila hinubog. Kung paano dayain ang mamamayang Pilipino, talagang walang katulad ang paghihirap ng masang Pilipino sa kalagayang ganito, sa sistemang umiiral sa ating lipunan. Kaya sana naman malaot madali dumating ang paghuhukom, ang pagbibigay ng verdict dito kay Digong. Sana dumating na to sooner than later. Kapegay, Nabanggit ni ni Caprene yung tungkol sa ICC nga. Ito, i-update ko naman kayo dun sa Bantay Katarungan Week, yung ating gagawin na sa Europe Network, yung panagutin si Duterte, lahat ng sangkot dapat managot. Meron na kasing action sa The Hague na gagawin mula February 22 hanggang February 28. Ang tawag nga dito ay Bantay Katarungan Week. Sa February 22 morning, meron kaagad na production work with Balikbayan location and time ay sa 10 a.m. press conference na to ng Duterte Panagutin Network sa Rise Up. Then February 22 pa rin, alauna, yun yung may protest action na doon sa ICC. Kaya inaanyayahan yung iba na makakarating pa ba tayo o may papupuntahin pa ba tayo, may mapapadala bang Italy. February 23, ito na yung umaga pa lang, may demonstration na sa may ICC. And 10 a.m. simula na ng trial watch party natin na hindi naman pwede pumasok. Kaya kumbaga meron sigurong isang monitor doon manunood. Ganon din ang gagawin sa February 24. And February 25, sasabayan naman ng commemoration protest ng EDSA 1 at 40. 26 February, may misang bayan sa The Hague, 5:30. At sa February 27, may meeting naman ng Netherlands Network ng Duterte Panagutin Network. At sa huli, February 28, yung press conference, hybrid ito. Kumbaga mayroong naka-online at mayroong din face-to-face. Kasama dito ang Duterte Panagutin Network at saka Rise Up. Kaya sana may mapapunta tayo doon dahil lahat ng captures natin sa Europe, may ipapadala din silang mga delegation. Yun. Okay. Update. Yun, dito sa Roma, magkakaroon ng sa 22, parang mini picket. Sabihin natin commemoration ng para sa suporta dyan sa sa Duterte Panagutin, no? Tapos ano pa yung Kapedo, yung isang activity? Para sa EDSA at 40. Doon sa Duterte Panagutin. Okay. So yun,
yun nga, para sa kaalaman ng lahat, ano, dahil sa mga hindi nakakaalam, nagbigay na po ng oras, panahon, yung ano, yung date, yung ICC, International Criminal Court, na sa February 23, ay magkakaroon na po ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rudy Duterte, no? Ika nga, babasahan na siya ron na yung ikukumpirma na yung mga sakdal sa kanya. And then, tulad nga ng sinabi ni Captis kanina, isang linggo yan, 23, 24, 25, 26, no? So, televised yan, buong mundo yan. So, abangan po natin yung mga kaganapan. Ika nga kagaya ng sinabi ni Caprini kanina, talagang umabot tayo sa sukdulan na hindi natin mapanagot yung mga nasa katungkulan sa sarili nating bansa. Ika nga, gustuhin man natin doon sila managot pero hindi po pwede. Dahil nga mismo ang gobyerno, no, sino ba nagsabi? Si Ombudsman ba dati nagsabi na kaya napilitang hindi gumagana yung justice system sa atin, di ba? Parang ganun yung sinabi niya na na talagang no other way around. Kumbaga parang talagang no choice tayo. Kumbaga hindi naman, dahil swerte nga si Duterte dahil dito lahat ng due process inaabot niya, no? Kung matatandaan natin, dapat no September 23 pa yung confirmation of charges sa kanya na postpone gawa ng na extend gawa ng ang dami nilang objection, no? Kaya siguradong ang laki na siguro ng kinita ni Kaufman dito, no? Saan kumukuha ng pambayad? Yun. Nakaw. Yung mga ninakaw niya. Gusto ko sana buksan yung issue niya na mabuti na buksan ninyo. Kasi siyempre ito naman usap-usapan lang, wala naman tayong resibo. Pero yung sinasabing yung talent, yung professional fee daw niya si Kaufman, lumalabas si almost 150 million a month. Hindi, sa isang grupo na, yung buong grupo na yun, Yung hindi lang buong, ikaw, pati ng yung staff. team, yung team na Yung grupo team. lang yun. Buong team. 150 million pesos. Pero malaki yun, ha? 2.5 Ay, ibig sabihin, million. ilang buwan yan? Almost 1 year na. At kung mako-confirm itong kaso kay Duterte, ay tatagal ito na napakahabang taon bago ito malaman kung guilty ba siya o hindi. Yung mga pakula-kulambo, mga pabanig-banig at saka pagkakamay na pagkain ni Duterte, sinasabi, bilib na kayo mga zombies sa didi. Sabi, si tatay, mahirap lang yung mga yan. Saan kukuha ng ganan? Hindi nagdakaw yung mga yan. Saan kumukuha ngayon yung mga yan ng 150 million na pambayad sa grupo ni Kaufman? Bukod pa, yung ginagawang pasyalan ng pamilya Duterte, ang Pilipinas at saka dahil, kita mo naman, di ba ka? Almost every month, si Sara, 3-4 na beses kung pumunta sa dahil. Kung pumasel yung pamilya. Pumupunta pa rito sa Roma. Pupunta pa sila sa Roma, di ba? Oo, samantalang tayo mga ordinaryong OFW, kailangan kumayod ng 12 oras araw-araw para lamang makaipon ng 1,000 euro na back and forth na pamasahe. Hindi natin maipon. Hindi tayo makapagbakasyon sa isang taon. Nagagawa natin ito every 2 to 3 years bago makaipon ng 1,000 euro na pamasahe at pambaon. Samantalang sila ginagawa nila pasyalan lamang. Hindi lamang yung dahil, kundi Tokyo, kung saan panig ng mundo, paikot-ikot lamang sila. So it's either ginagamit yung pondo ng gobyerno dahil sila ay mga public official or galing sa sariling bulsa. Ngayon, saan galing yung 150 million naman? Di ba? May mga ipon yan. Ipon nga, mari nga. Paano kung Kapdits, mali naman yung terminong may ipon. Lahat yan ninakaw eh. may nakaw pa na yan eh. May naipong nakaw. May ambag tayo doon. Hindi, teka, paano kung kung si Bato na ang may hearing? Paano yung pambayad niya? Kaya nga hindi siya pwedeng mahuli. Dahil hindi naman maraming pinulimbat niya tulad ng amo niya. Wala siyang pang-maintain na ganong karaking pera, updates. So, pipiliin niya magtago na lang habang panahon. Magtago na lang siya dito sa Pilipinas kung saan man yung malapit. Kesa siya ay sumuko na hindi naman magagawa ng pamilya niya yung ginagawang pagdalaw ng mga tsaka yung pag-maintain ng isang abogadong mamahalin tulad ni Kaufman. Hindi niya kaya yun. Kahit pa marami siyang naibulsa, kahit pa malaki ang pension niya as former PNP chief, mauubos at mauubos yun. So pipiliin na lang niya magtago, baka paminsan-minsan makikita pa niyo kanyang mga apo at saka mga anak, patago-tago. At habang siya nasa Senado, senador pa rin siya,
sumasahod naman ng 200,000 pesos a month. Bawat isa yung kanyang anak. Di ba? Tuloy ang Si Bato. ligaya. Nagtatago, Si Bato. sumasahod ng 1,000,000 piso. Di ba? Badly si Bato, gagayahin si Bantag. Dahil hindi pa nakikita si Bantag na nagtatago din. Kaya Yun, ganyan ang style ni Bato para hindi rin nakikita. Meron daw nakakaalam kung nasaan si Bato, sabi ni Jean. Nasaan? Si Ding, tanong nyo kay Ding. Si Darna at Ding, alam nila kung nasaan yung Bato. Isipin mo lang yung mga dumidepensa kay Bato ngayon, ano? Kung babalik-balikan lang nila, kundi nakikita rin naman sa social media at pinakikita rin sa mga mainstream media, kung ano yung mga pagyayabang ni Bato yung ni Bato nung nakaraang bago hindi pa siya nagtatago. Bring it on! Di ba ka? Bring it on! Make my day! Di ba ka? Mga pinagsasabi. O ngayon, nasaan? Di ba ka? Ha? Gayon din si Duterte nung una. Sasampalin ganun din mo yung ICC na yan, di ba ka? Ha? Sasampalin mo yung mga yan. Tapos nung humarap nung mahuli, sakit-sakitan, ano? Di ba? May pakatang-satan pa. Diyos ko po, mga DDS, gising-gising na kayo, oy. Ba, matagal na kayo pinaglolo ko ng mga Duterte at saka mga kapanalig nila. Ha? Tigil-tigil na nila yan. Kapegay. Ayun. So, alas 10 time check. Alas 10 Mga size na. dapis-dapisan na lang natin yung iba. Yung Oh, nasaan na si Harry Roque, ayan. yan, isa pa yan. Nasa Austria nga ba? Yun. Nasaan na si Saldico? Dumaan daw na. Saan na daw Nasa ngayon? Sweden daw Sweden. Sweden na daw, si Sweden na. O, Wala na sa tapos, Portugal. si Wala, Atong wala Ang. doon. Sana naroon si Atong Ang. Yan, mabigat kalaban yan. Marami na yan. Dahil ano yan ibang klase, hindi yan tulad ni na Saldico at saka ni na Roque. Ibang diskarte niya, mahirap hanapin talaga yan. Ibang ano yan may pagka ano yan. Tigas din talaga yan, mahirapan sila yan. Palos. Lalaban talaga yan ng patay o buhay. Ayan. Yan yung mga nagtatago ngayon. So, malabo Marami yung interim nga release. silang pera pero ginagamit lang nila para magtago. Yun. Hindi rin nila may enjoy. Ay, nako, sis ko. Di ba? Kahit pa paano nga, sabi nga, minsan kasi tinatanong natin sa sarili natin, bakit kailangan mangyari yung mga ganitong uri ng pagnanakaw sa gobyerno, pag-abuso, pananamantala sa kahinaan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero at the end of the day, totoo naman di ba? O, yung si Marcos Sr., saan namatay? Nagtatago sa Hawaii. Di ba ka? Yung mga leader, mga diktador na tulad ni Gaddafi, binigti, binaril, di ba ka? Si Saddam, yung isa, kinapos sa dagat ng sumo. Bin Laden. Lahat na nagsamantala, lahat ng umabuso, lahat na nagnakaw, wala namang kinahinat ng mabuti. Ewan ko ba't itong mga ito walang kadala-dala, itong mga ito na andito pa. Ang inabangan daw ng mga DDS ngayon, yung mangyayari kay Marcos Jr., baka raw mangyayari sa kanya yung katulad na nangyari sa kanya sa tatay niya kay Marcos Sr. Nung kinuha na nung Amerika si Marcos Sr., ang sabi ni Marcos Sr., bring me in Paway. Pero dinala siya sa Hawaii. Kaya hindi pa dapat ngayon gumawa ng kabutihan itong si Marcos Jr. Oo, totoo yun. Pagkakataon Yan. Pahingan niya yung story ng buhay niya. Yan ang dapat niyang, kumbaga may last card pa si Marcos Jr. Pagkakataon siya. na ano niya yung legacy, no? Kumbaga baliktarin niya yung Sa tingin ko, pinakamaganda niya legacy magagawa pag naipakulong niya sarili niyang pinsan. Di ba ga? Yung kapatid niya nagsabi sa kanyang drug addict siya, kasuhan niya. Di ba ga? ang ano dyan hindi, ang ano nga dyan kung talagang seryoso si Marcos Jr., no? Iano niya yung mga tawag dito, yung issue, no, root causes. Tulad din may armed struggle sa Pilipinas. Ano yung mga root causes noon? Genuine land reform, national industrialization. Tapos yung yung unfair na international relation, yung sa imperialism. And then syempre abolish ang NTF-ELCAC. Yan. NTF-ELCAC. And then yung desaparecidos, dapat kung talagang siya, lahat ng mga nawawala dapat ilitaw. O kaya bigyan ng katarungan. Yun. Katarungan. Kumbaga, kung doon makikita yung sinseridad niya bilang leader. Kasi kung di niya gagawin yan,
Kagaya rin siya ng mga ibang leader na ano, di ba? Sasabihin nilang yung mga nakikibaka, terorista. Pero sino ba yung tunay na terorista? Di ba? Sila yung nandudukot, sila yung pumapatay, ginagamit ang batas para gawan ng labagin ang karapatang pantao ng ano, ng mamamayan. Binobomba ang kanayunan. No, hindi natin nababalitaan pero binobomba ang kanayunan. May strafing, no? Food blockade, no? So, hindi gawain ng isang normal na ano yan, na leader yan. So, yun, kung talagang seryoso siya, ipakita niya sa gawa, baliktarin niya yung ginawa ng tatay niya, no? Sarap lang nung ganong mamamatay ka eh. Oo, Nagawa yung mo yung nasa may peace of Dinadakila mind ka, ka, di ba? hindi yung inaalikos Hmm. tayo yung pangalan mo. Oo, kasi yung halimbawa sa desaparecidos, utusan niya lang lahat ng general niya. Alam niyo lahat yung mga trabaho niya, alam niyo lahat yung Ilabas niyo nangyari lahat. diyan. Ilabas niyo lahat diyan. Oh, di ba? Kasi kung di nila aminin, paano sila magsisisi kung di sila marunong umamin ng pagkakamali nila, di ba? Yan yung ganun Kaya, lang kasimple masasabi ko yun. lang dyan, kung sinabi nga ni Bato, bring it on, sa atin, dream on. Malabo yan. Sa klase ng gobyerno, sa klase ng mga leader. Lang bali ano kasi siguro ito na yung panahon para sabihin natin sa mamamayang Pilipino na hindi totoo na ang mga politiko na sumasali sa eleksyon ang magbabago ng katayuan natin sa pamumuhay. Ang ating buhay, tayo ang gagawa, tayo ang mismong gagawa ng mga solusyon sa problema natin. Hindi ang mga politiko ang magbibigay ng kasaganahan ng kaginhawaan para sa ating buhay. Ang kapakanan natin ay tayo ang magdadala. Kaya siguro panahon na naman para magkaroon ng reawakening, ibig sabihin mabuksan ang ating mga isipan na hindi nakasalalay sa mga kamay ng mga congressman, mga mayor, senador, barangay captain, ang ikagaganda ng ating pamumuhay. Sa atin mismo yan magmumula. Kaya siguro panahon para bigyan natin ng importansya ang mga sarili natin. Ano ba ang kaya natin? Kung napatalsik mo ang diktadurang Marcos dati, kaya nating mapatalsik at makabuo ng sinasabi nating sarili nating paggogobyerno. Yung Transitional Council na yan, isa na yan sa mga paraan. Kung kanino ang kapangyarihan dapat nakalagay sa ating mamamayan para dahil tayo mismo ang mayorya. Ang mayorya ang naghihirap, kaya ang mayorya ang naghihirap ang may kapangyarihan para baguhin ang sarili nating kabuhayan, ang kalagayan natin sa lipunan. Kaya sabi nga, di ba, narinig niyo ba yung sinabi ni Catriona Gray dati? Yung we can change the government. Pero ano yung sinabi niya? Sa ating mga kamay, tayo ang gagawa ng sarili nating gobyerno. Hindi ang gobyerno ang magbabago sa atin. Ang mga politikong yan ay hindi kailanman. 100 taon na sinasabi nga nagkaroon tayo ng kalayaan. Ang kalayaan, sino ang guminhawa sa loob ng 100 taon? Puro politiko, puro mga kapitalista, bureaucratic capitalism. Yan ang mga umuunlad ng pamumuhay sa ating bayan. Hindi ang maralitang Pilipino. Kailanman hindi mangyayari na ang mga politikong ito. Kaya isang bangungot ang eleksyon dahil tayo ay pinaniwala na ang mga mahahalal nating politiko ang magbibigay ng kaginhawaan sa Pilipinas, ang magbibigay ng ginhawa para sa ordinaryong mamayang Pilipino. Hindi yan kailanman mangyayari. Suntok yan sa buwan. Gikap. Oh, yan. So, ibig sabihin, nahimay natin yung issue ng ng ICC, ng ICI, kung ano pa. Ha? Tine-check ko nga din sa ating konteksto lahat naman nadaanan natin eh. Ano naman natin, sa tingin ko lahat, di ba ga? Ang tanong ngayon, anong mga susunod pang inaasahan natin mangyayari sa mga susunod na araw? Halimbawa itong sa issue ng sa issue ng lalabas na report, final report ng sa Senado, yung kay Ping Lacson, di ba?
Yung Blue Ribbon Yan yung Committee. isa sa yung Blue Ribbon, isa sa dahilan kung ba't munti nga na matanggal si ano dahil 3 senador yung nakasulat daw doon na kailangan kasuhan, pinopropose na kasuhan. Matuloy na kaya ito? Ibig sabihin ito na kaya yung maging daan para yung sinabing noong December 15 na may mga big fish na makukulong, almost February 15 na, ilang buwan na yung nakakaraan. 3 buwan na, pa3 buwan na ngayon susunod na linggo, wala pa rin nakukulong. Si Bong Revilla, hindi naman incumbent yan. Yan naman former senator. Kailangan may makulong talaga. Sa tingin nyo, sana, totoo ba? Sa palagay ninyo, sa mga susunod na araw, may mangyayari na nga. Ito na kaya hinihintay-hintay natin na pagkakataon. Dahil magkakadugsong yan, malapit yung EDSA 40. Diba? Alam natin, kung walang makukulong, talagang magiging mainit ang ano dyan, ang galawan dyan. Tapos itong sa Duterte panagutin, konektado rin yan. Dahil alam naman natin, yung mga kumukontra dito sa Blue Ribbon na report, mga DDS din, di ba ka? Mga kasabwat din ni Duterte. So, ano sa tingin nyo? Bago tayo magtara, bago tayo magbigay ng kanya-kanya ating opinion. Hindi, tingin ko lang dyan yung ano. Mangyayari? Tingin ko lang dyan, nakabatay lahat dyan sa magiging pagkilo sa February 25. Kung magiging successful talaga at dadagsa ang tao sa lansangan, talagang diyan mapipilitan si Marcos Jr. na gumawa ng aksyon. Kasi kumbaga, ang tandaan natin kumbaga 40 years, tapos nung si Marcos Sr. napatalsik yun 68 years old, ngayon si Marcos Jr. 68 na rin. So kumbaga baka magkaroon ng historical parallelism, no? Magiging parallel yung history. So yun din ang siguro iniisip din ni Marcos Jr. yun. Na kaya kailangan niyang gumawa ng action talaga. Kundi or else yung sinabi natin kanina, kung gusto niyang talaga, mag-iwan ng legacy, gawin niya yung nararapat, di ba? Saka nasa kalagitnaan siya ngayon ng termino niya, di ba? Meron pang kalahati. mahigit na. Maraming pwedeng mangyari sa kalahati na to. At huwag tayong umasa na gagawin niya yan. Hindi yan mangyayari. Ang sa atin naman kumbaga nilalatag lang natin yung pwede niyang gawin, di ba? Sabi ko, ano yung pwede nating i-expect na mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil tulad ng nabanggit natin kanina, halos 2 buwan tayo nang wala. At dahil nga sa mga tawag dito, holidays. Ngayon, magbabalik tayo. Ito yung first episode natin ng 2026. Sa susunod na linggo, meron na naman. Although meron tayong nakaprograma na mga magiging topic at saka episode. Sabihin na rin natin mga susunod nating programa para iaabangan sila. May Sige, Kapis, baka naman meron ka dyan kopya kung ano yung mga susunod na tatalakayin natin for the next 3 weeks. Sa next week natin ay bali tawag doon dalawang topic na magkaugnay naman halos. Yung 1 billion rising, isang global na pagkilos sa mga kababaihan. At saka yun ngang Duterte Panagutin Network, parang update ng mga gagawin natin para sa week ng yung ngang bantay ng katarungan. Then sa susunod na linggo na yon, February 19, yun naman parang panimula ng EDSA. Hihimayin yan ng mga nila Kapren kung paano nagsimula ang EDSA at kung hanggang sa naging kabulahan nito sa lipunan. At sa ngayon, yung mangyayari. Tapos yung susunod nun, yun na mismo yung dedicated natin to sa sa 40th anniversary ng EDSA. At the same time yung kay Duterte Panagutin yung Tsaka Baka yung magiging update natin sa nangyari. Anong petsa yun yung last episode natin? 26. 26. Di pa paano kung totoo nga yung panalangin ng mga DDS na lalaya na raw sa February 30 si Duterte. Paano yun? Meron ba tayo? Sure yun. Sigurado yun. February 30. Baka programa na yun. February 30. February 30. Lalaya si Duterte. Magantay sila ng 2,000 years. Lalabas yan ang mga trolls ni Duterte para sabihin na lalaya na nga. Mga mga loko-loko. Ay, nako. Okay. Alas 2:20 na, alas 10:20 na. Ay, naku. Hoy, teka muna. Acknowledge muna natin si Kap Nimpa. Yung mga nasa babasahin yung ating mga yung mga kasama natin na pasalamat tayo. Happy birthday, bago pa.
Simulan natin kay Ate Chris, andyan lagi yan. Ito, bago to, si Cara. Hi, Cara. Cara Oo. Lenina Tagawa. Ayan. Tapos, si Kap Gary. Ayan, ang ating laging guest yan. Si Nimpa Sanigan. Si Romeo Sergio Jr. Romeo Sergio. Saan pa ba? Hindi ka, Mm. baka di na titingin sa iba. Kasi minsan hindi lumilitaw sa cellphone eh. Shout Okay out. na. Baka si Kap Edo ang nakakakita ng lahat eh. Nung, Dito si Romeo Sergio Jr. nanonood din. Si Kap Nimpa, yung birthday celebrant. oh, happy Aba, birthday. Happy birthday, Kap Nimpa. Shout out kay Kapnin. Papansit ka. Happy Papansit ka birthday. naman. Ganon. Yan, papansit ka naman. Kap Rene, si Mrs. daw, batiin mo. Siyempre, pag nandito ako, nandiyan yan. happy, happy viewing. Happy viewing Love po. team din yan, love team. Okay. Okay. So, ibig sabihin Ano ba ba? Mamaya pa Panawagan. pagkakaan pa. Salamat. Okay na ba tong ating nakapagsalita na naman tayong lahat. Panawagan na. Panawagan na, akin ang panawagan kay Kap Ikaw na, Egay, ikaw na. ang pagkain ng buhay. At sa ating po mga panawagan, patuloy na panawagan na maibitaw ng gobyerno at mabigyan ng katarungan ng mga biktima ng enforced disappearance o sabitang pagkawala, kabilang ang mga desaparecidos sa sina Batsu de Jesus at Exder Capuyan. Lahat ng sangkot dapat managot. Duterte panagutin, Marcos singilin, no to agency sa Decreto Plusi Italia. Laging subaybayan po, tulad ng hiling namin kanina ni Kapdits nga sa konteksto, laging subaybayan ugnayan sa impapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. At ngayon, pagkakataon na natin, batiin yung mga magdaraos ng birthday, nagdaraos ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw ng Pebrero. Okay. Happy birthday, Kapnin pa. Shout out. Shout out. Pansit. At saka yung yung sandwich ata ni Kapnin pa, pamuso yung sandwich ni Kapnin pa dapat Ay, di matikman pa namin natitikman yun ha. Sample. So, Pagdatuloy kami ng Roma. babatiin ko yung aking anak na pangalawa, si Alfredo Reyes, ng kanyang birthday sa February 12, at saka yung aking biyanan na si Corazon sa February 14. Happy birthday sa inyo. Happy Valentine. Happy Maaga pa Kap Valentine. Rene kung minamadali mo eh. In Sa isang love linggo kasi. tayong guwap di Valentine. Happy birthday sa aming isang apo, yung apo ng ate Donna ko, si Vito. 7 taon na rin siya ngayon, taga Baguio City. Okay? Happy Wow. birthday, Vito. Happy birthday, happy Happy birthday. birthday. Kapnin pa, happy birthday ulit. Ang mga Ay, inuulit magdarap talaga. Oo nga pala, better late than never. Happy 31st anniversary sa aming mag-asawa noong February Oh, 3. happy anniversary. Talagang Anniversary. pinagtsagaan ka ni Mrs. ano? 31 na. Patuloy na pinagtsatsagaan. Naka-31 na. Tawa na pa. Mabuhay ang dating kinasal. Oo. Na ngayon, nasasakal. Oh, Bago tayo sa pagkain ng buhay and then messages each and everyone, ano? Ha? Okay. Okay? okay. Kapinagay, pagkain ng buhay, please. Ang pagkain ng buhay mula sa banal na aklat ng mga Hebrew Kapitulo 11, versikulo 3. Sa pananampalataya at natatalastas natin ng sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa mat nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita. Amen. Amen. So, it's time na tayo magpaalam na at magpasalamat. Unang-una, maraming salamat sa ating mga sumubaybay kasama natin ngayong gabi at sa ating mga team replay at saka yung mga hindi natin nakikita nanonood ngayon sa saan mang panig ng Pilipinas at saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa aming direktor na si Kap Edu at saka sa kanyang may bahay na si Kap Presi. At patuloy tayong maghatid ng mga balita, opinyon, at saka pagbibigay ng saloobin patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya sa akin bilang isang host ng Ugnayan sa Himpapawid, maraming salamat po hanggang sa susunod na episode. Thank you very much. Okay, so hanggang sa susunod pong linggo, itong inyong lingkod, Egay Ponson, at sinasabing dito katotohanan ng pinapanigan
At dito, interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng iilan. Okay, ako naman po si Rene Valenzuela mula po dito sa Caserta, Italy. Nag-aanyaya po sa inyo na huwag po kayong bibitaw tuwing Huwebes ng gabi, alas 9 hanggang alas 10. Lagi niyo pong subaybayan ang ugnayan sa Himpapawid. Jean De Jesus po mula sa Migrante Bologna. Huwag maging panatiko, matutong magsuri, kumilos at magwagi. Ako naman si Did Centeno de Jesus dito sa Bologna. At gaya po ng sinabi ko kanina sa konteksto, kami sa ugnayan sa Himpapawid ay isang maliit na boses lamang sa gitna ng lahat ng ito. Ngunit ko ang boses na iyan ay papakinggan at ibabahagi sa iba upang makapagpamulat. Malaking bagay ang magagawa upang mapalakas ang alingaw-ngaw at mapangibabawan ang ingay ng korupsyon, ang ginagawang pagpapatahimik sa mga kaso at ang pagdirimlan ng katarungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you very much. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang Ang ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad.